Pag-usapan naman natin ang income tax. So, ang income tax, 1701Q na ginagamit na form, quarterly filing to at nagdue siya every 15th of first to third quarter of each year. So, May 15th, August 15th, November 15th. Kasi yung ika-fourth quarter noon is on or before April 15 the following year na. Yun yung tinatawag na 1701A. So, binabayaran yun. Yun yung ITR natin. So, dito sa income tax, ang option natin is 3%, 8%, OST o yung 40% expense, 60% income, which is yun yung taxable, and the 12%. Dito, yung BMBE registered, exempted siya rito. Pero, tandaan nyo, i-check nyo pa rin sa local RDO kung kailangan nyo siya i-file. Pero 1701A, obligado, kailangan i-file yung ITR. Ang compliance is quarterly and annual pagdating sa income tax return, 1701Q pag quarterly at 1701A naman pag annually. Halimbawa, first quarter, January to March. So, ang due nito is May 15. Next, second quarter, April to June, August 15. Third quarter, July to September, November 15. At yung sabi ko nga kanina, yung fourth quarter niya, wala na yun eh. Wala ang fourth quarter. Ang term nila doon is, yun na, yung income tax return annually. Which is pinafile siya not later than April 15 the following year. Yun yung pinaka-due niya. Tingnan natin ang example ng computation para sa income tax quarterly para sa 3% percentage tax using the form 1701Q. Scenario is above 1,000 ang kanyang kita pero below 250,000. Example niya na gross net quarter income ay 62,500. So ang cost of goods niya na may resibo ay 30,000 pesos at 5,000 yung allowable deduction na binawas niya at 1,000 naman ay operating expenses. So, ang natitira ay 26,500. Yan yung taxable income. Pero kung titignan natin siya sa tax table 2023 income tax rate, hindi pa siya taxable kasi 250,000 and below, zero ang tax. Okay, malinaw yun ha. So, below 250,000, wala pa talagang tax. Kung 8% naman ang niregister ng taxpayer, ganun din ang scenario, above 1,000 ang gross niya and below 250,000. Example, ang gross net quarter income niya ay 62,500 pesos. Magbabawas muna tayo ng 250,000. Yun kasi ang rule sa 8%. So, fixed deduction siya. So, syempre, 62,500 minus 250,000, ilan yun? Negative. Zero siya. Times, multiply mo sa 8%, 0 multiply by 8% is 0. So, no tax pa din. Tingnan natin ang pag-compute ng income tax quarter para sa mga OSD registered. Example, above 1,000 pesos pa rin, below 250,000 pesos. Example ng quarterly gross niya na net income ay 62,500. Sa pag-compute ng OSD, imumultiply muna natin ang gross net income sa 40%. Tinitreat siya as expenses at dinideduct siya. So, ang matitira dyan ay 37,500 kasi yun yung 60% naman. So, tinitreat yon as income which is taxable, which is 37,500 pesos ay included pa rin siya sa non-taxable. Next scenario, taasan natin ang quarterly gross net income ng taxpayer. Halimbawa, pag 3% percentage tax siya nakaregister, above 250,000 pesos, pero below 500,000 pesos, halimbawa yung quarterly gross net income niya. So, halimbawa, 125,000 pesos. Ngayon, meron siyang cost of goods na 60,000 pesos na may VAT registered receipts. 10,000 pesos binawas niya bilang allowable deduction
at 5,000 naman para sa operating expenses. Lumalabas 50,000 pesos pa yung taxable income niya, which is no tax pa rin ayon sa Income Tax Rate Table 2023 kasi below 250,000. Sunod na example natin, ito namang nakaregister sa 8% flat rate. Ganun pa rin ang scenario, above 250,000, below 500,000. Example, ang quarterly gross net income niya ay 125,500 pesos. Mangyayari dito, syempre, alam niyo na, pag 8%, automatic deduction, fixed deduction yon 250,000. So, 125,500 minus 250,000, zero yon. Kahit i-multiply pa natin sa 8%, zero. So, no tax dito sa example na ito. Next na example naman, kung OSD ang registration sa gross net quarter income na 125,500, ibabawas natin yung 40%, ang matitira ay 75,300, which is tinitreat as income. So below 250,000, no tax pa din. Sunod na halimbawa, taasan natin. Halimbawa 500,000 above, pero below pa siya ng 3 million. Yun yung gross net income quarterly. Halimbawa 700,000 yung gross net income niya. Binawasan niya ng cost of goods na 250,000. And then, 10,000 naman sa operating expenses, 20,000 sa allowable deduction. Eh, syempre, may withholding tax na to kasi above 500,000. So, withholding tax is 0.5% of the gross net income. So, 0.05. So, ang taxable income niya ay 416,500. Sunod, hindi pa doon nagtatapos yun. 416,500, pag tinignan natin sa tax table, ang nakalagay is above 400,000 to 800,000 pesos, ang computation ay 22,500 plus 20% ng excess sa 400,000. So, i-minus muna natin. Ilan yung sobra? 416,500 minus 400,000 pesos, 16,500 yung sobra. So, 22,500 yung naka-fix. At i-multiply natin ng 20% daw yung excess na 16,500, which is 3,300. 22,500 plus 3,300 is 25,800. Yun yung tax due na babayaran niya. Sunod na halimbawa naman is 12% itemized para sa mga VAT registered. Binawas niya ang 400,000 na cost of goods, binawas ulit ang 20,000 na operating expenses, 30,000 allowable deduction, at 4,500 na withholding tax. Ang lumabas ay 446,500 ang kanyang taxable income. So, huwag kayong ma-confuse dito sa mga binabawas na ito, yung mga operating expenses, allowable deduction. So, meron talaga kasi yan na pinapayagan ng batas. So, tanungin nyo ito sa mga kakilala nyo accountant kasi hindi natin ito madidiscuss dito dahil masyado nga haba na yung video, pero meron yan. So, balik tayo. 446,500 taxable income. So, naka-bracket yan sa 400 to 800,000 sa tax table. So, ang excess nito ay 46,500. Gaya kanina, 22,500 plus 20% daw ng sobra sa 400,000, which is sa example na ito ay 46,500. So, ang sagot ay 9,300. 22,500 plus 9,300. Ang tax due niya ay 31,800. Sunod na halimbawa, yung pag-compute sa 8%, kung ang gross net income niya ay 700,000 pesos, babawasan natin to ng fixed deduction rate na 250,000. Ang sagot ay 450,000. Yun ang kanyang taxable income. I-multiply natin siya sa 8%, which is 36,000 pesos. Yun yung tax due niya. Okay, so pag 8%, tandaan natin na
hindi natin ginagamit yung tax table. So dito, pagkabawas ng 250,000, diretso multiply by 8, lalabas na yung tax due. Yung huling example natin ay para sa OSD or the optional standardized deduction. So halimbawa sa example na 700,000 pesos na gross net income, tatanggalin natin yung 40% which is 280,000 pesos. Ang matitira dyan, 420,000 pesos na tinatrato na 60% as income. So 420,000 pag tinignan natin sa tax table, nasa bracket pa rin siya ng 400 to 800,000. Kaya ang excess dito ay 20,000. So 22,500 plus yung 20% ng excess which is 4,000 pesos. Kaya ang tax due niya na babayaran ay 26,500. Hanggang dito muna ang video natin. I hope marami kayong natutunan. Don't forget to hit the like, share, and subscribe para matulungan din natin yung mga iba pa na nalilito at hindi nila alam kung paano sila magsisimula at hindi sila makakuha ng mga fake news at mga maling impormasyon. And see you on our next video.